may nakapagsabi sa akin na nagloloko ang asawa ko. 4 times pa lang sila nagkikita. But 3 times nang may nangyari sa kanila. Kaya niya daw nagawa yon para lang sana makahiram ng pera. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video is another secret file. And here is the story. Miss Cheryl, advice naman po. I have a husband at may nakapagsabi sa akin na nagloloko ang asawa ko. Then kinonfront ko agad siya. Umamin naman siya agad at humingi ng tawad. Ask ko siya, kulang pa ba ako sa kanya? Sabi niya, hindi. Dahil sa sobra naming kahirapan, kaliwat kanan, may mga utang kami until may na-meet siya na isang girl na naging customer niya. Una, ang girl na gumawa ng move to approach my husband, na matulungan siya na maghanap ng property and promising him to give him a 10% commission. Until the girl told my husband she likes him and they got sex. 4 times pa lang sila nagkikita, but 3 times nang may nangyari sa kanila. The reason is nalugmok na raw siya at di niya pa nakukuha yung pera na pinangako ng girl sa kanya. Until he realized na lumalabo na ang sitwasyon. Then, he told the girl to stop those sins because they love us and ayaw niyang masira ito. But di niya raw akalain na malalaman ko. I was in shock. Di ko akalain na magagawa niya sa akin yon. For almost 18 years. He was my only since high school. Yung dahilan lang na kaya niya daw nagawa yon para lang sana makahiram ng pera para maipambayad sa mga utang. Then, pinatawad ko siya at lumuhod at nangakong di na uulitin. Now lang naman niya nagawa dahil sa sobrang kahirapan at yung nakita niyang paraan. Pero di ko maalis sa isip ko na mawala ang tiwala ko sa kanya. Di ko nakitaan ang asawa ko na nagbago sa akin or yung may kahina-hinala siyang ginagawa kasi sweet and loving siya sa akin. Hindi rin siya umaalis ng gabi, yung pala, araw ang pagkikita nila. Gusto ko kalimutan, pero yung sakit na binigay niya sa akin ay di nawawala. Until now, di ko nawawala sa isip ko or matanggap na nagawa niya sa akin to. Parang magkakaroon na ako ng depression sa isip. Lubos naman po siyang nagsisisi. Ang tagal niya lumuhod sa simbahan na umiiyak dahil sa pagkakamali niya. Nagdadasal kami sa gabi, inaamin niya ang pagkakamali niya at dinadasal niya na lubos ko siyang mapatawad. Ano po ba ang gagawin ko? Walang nagbago sa amin. Pero, di ako mapalagay sa tuwing umaalis siya. Lalo na kapag araw. Dahil araw niya nagawa iyon. Hi! Kumusta ka, sender? Nararamdaman ko sa'yo na nandun pa rin yung trauma. Nakatatak na ito sa isip mo kaya mahirap na itong mawala. Pero, posibleng magbago sa tulong niya rin. Kailangan na dalawa kayong nagtutulungan dito. Maraming pangunawa at pasensya ang kinakailangan yung ipuhunan dito para mapagdesisyonan nyo kung ano ang nararapat sa sitwasyon na to. I advise na mag-take time ka na gumaling. Hindi ito madali. Ito ay isang mahabang proseso. At masakit ang prosesong ito. Lahat ng nararamdaman mo ngayon ay valid. Yung kawalan ng tiwala sa kanya, yung pag-alis niya tuwing umaga, natatakot ka na baka yung mga oras na yon doon niya gawin, lahat yan ay valid. Yan ay pinagsamang takot sa dibdib mo at sakit
dun sa ginawa niya. Hindi madaling makalimot, lalo na kung ang taong gumawa sa'yo nito ay yung taong pinagkatiwalaan mo ng kalahati ng buhay mo. Para kang patay na buhay. Buti pa nga ang totoong patay. Wala na siyang nararamdaman. Pero ikaw, araw-araw para kang nasusunog dahil dun sa sakit na naramdaman mo. Hindi masamang magpatawad. Yun nga ang dapat. Pero mahabang proseso ito. At hindi lahat ng couple kayang lagpasan ito. Maraming bumibitaw, pero meron din namang sumusugal pa uli sa pangalawang pagkakataon. Walang imposible na mapagtagumpayan nyo ito, lalo na kung pareho kayong willing na ayusin ito. Kailangan mo lang tanggapin. Nangyari na ang lahat ng ito at hindi na maibabalik pa. Nandun na yung bakas ng pagkakamali. Kindness is free. Huwag mong kakalimutan. Sa kwento mo, mabuting tao ang asawa mo, pero hindi nga lang siya perfect. Wala namang perpekto sa mundong ito. Only ang nasa taas ang perpekto. Malaki ang pagkakamali niya sa iyo at sa Diyos dahil nagpadala siya sa bugso ng damdamin niya. Hindi excuse ang kahinaan niya na makagawa ng 3 beses na pagkakamali sa iyo. Pero wag mong kalimutan na lahat tayo ay may kahinaan. Kung bibigyan mo siya ng pangalawang pagkakataon, alang-alang sa mga kabutihang nagawa niya sa iyo, alang-alang sa pagsasama ninyo, alang-alang sa pamilya ninyo. Gawin mo yan, pero kailangan mong kalimutan ang nakaraan. Kasi kapag paulit-ulit mong piniplay sa utak mo yan, paulit-ulit din ang sakit na mararamdaman mo at hindi ka makaka-move on sa mga sitwasyon na to. Kaya kinakailangan na tibayan mo pa ng gusto ang pagkapit sa Panginoon. Kung ano ang purpose kung bakit nangyari sa inyo to. Baka ito ay isang senyales lamang na kailangan pa ninyong pagtibayin pa ang relasyon ninyo. Kaya minsan nangyayari talaga ang mga ganito. Bigyan mo siya ng ultimatum na ito na ang una at huli na mangyayari ito. Sa susunod na maulit pa ito, hindi na kinakailangan na mag-usap pa kayo dahil alam niya na ang mangyayari. At alam mo na kung ano ang desisyon mo. Yan, kung ang pipiliin mo ay bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Pero kung hindi mo na kayang pagkatiwalaan pa siya at mauuwi lamang sa mas worse ang relasyon ninyo, mabuti pang bigyan niyo muna ng space ang isa't isa habang kayo ay nagre-recover. At sa mga recovery period na ito, kinakailangan na mas maunawaan ka ng mister mo dito. Kinakailangan niya na mas bigyan ka niya ng atensyon at mas malawak na pangunawa. Dahil hindi simple ang pagkakamaling ginawa niya. Take time to heal. And while nasa process ka ng healing, you need your husband the most.